possible pa? Possible pa ba na tumakbo ng Senate si former President? Katulad nung binanggit ko kanina, ma'am, ako hanggang ngayon nakikiusap. Pero ba itong taong itong tumatakbo senador? Dati na siya senador eh. Babantayan niya rin yung funding ng gobyerno, pero siyang promotor nag-gumasa sa gobyerno ng 28 na bilyones para magpatayo ng building. Ano, saan man? Si Lacson ba yan? Si Atty. Panelo? Yan na nga ba sinasabi natin eh. Napaka-ipokrito ho niyang si Lacson. Sabihin ko sa inyo, wala ho kayong mapapala dyan sa mama na yan. Alam niyo mga kababayan, maging tayo dito sa PH Update, sobrang excited na rin ho kung anong posisyon sa pamahalaan ang tatakbuhan itong mga Duterte na to. Abang na lang ho tayo. Napanood nyo naman ho yung video nating una kaninang umaga na kung saan nagkaroon ho ng pagpupulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Mayor Baste, Kong Pulong at itong si Vice President Sara Duterte. Nag-uusap-usap po sila. Panigurado para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino ang magiging desisyon nitong mga Duterte na to. Dahil lang ano ho nila, yung prinsipyo nila at yung paninindigan nila nakabatay lamang ho sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Pero bago natin panoorin niya ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang sign na ho natin dito. At sa mga gusto sumali sa ating community, nandyan lang ho yung join button. Huwag na ho kayong mahiya, pindutin nyo na yan. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin panoorin yan, pasadaan ho muna natin na mabilisan itong ambush interview dito kay Senator Robin Padilla diyan sa pagsama niya sa paghahain ng COC kina Senator Bato, Senator Philip at Senator Christopher Bongo. Saludo dito kay Senator Robin Padilla, palakpakan ho tayo dyan. Grabe. No, talagang bilib ho tayo dito kay Senator Robin Padilla. Napakahusay ho nitong mama na to. Isa ho sa mga kinabibiliban natin, Senador, ito. Kahit ano pang sabihin ho ng mga ibang kritiko nitong si Senator Robin, nakikita nyo naman ho yung paninindigan niya at hindi ho siya nabili ng impluwensya, kapangyarihan at makinarya ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya bilib ho tayo dito kay Senator Robin Padilla. Nakita nyo naman ho kung anong kayang gawin ng administrasyon nitong si Abalos. Kilala naman ho yan na talagang nung panahon ni Tatay Digong, ibang klase yung makapuri kay Tatay Digong yan. Yang si Tolentino, yan si Boying Remulla, yung mga congressman ho na talagang akala natin kasama ni Tatay Digong sa kanyang krusada laban sa maayos na pamahalaan, karamihan ho sa mga yun, o hindi man, halos ho lahat, isa lang ho ata natira, si Congressman Rodante Marcoleta. At itong si Senator Robin Padilla. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Senator Binoy. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Senator Robin Padilla. Mga susunod pa. At doon po nakakonsentrate ang ating dating mahal na Pangulo na bigyan po ng pagkakataon ng iba makasali po sa aming gobyerno. Sen, hanggang kailan nyo silang bibigyan ng chance? Yung mga pagkakataon na makapag-isip po ang mag-aabang gobyerno? Hanggang sa huling araw po ng filing, yung po yung inaasahan namin na sana po makapag-desisyon na po. Sana. Sorry sir, baka natin... Maraming salamat. Sir, off Ako the na talaga table. to. Sorry Sen, off the table na ba yung Senate run or possible pa? Possible pa ba na tumakbo ng Senate si former President? Katulad nung binanggit ko kanina, ma'am, ako hanggang ngayon nakikiusap kay Mayor na tumakbo. Bilang partido, ako ang presidente ng PDP. Gusto ko na tumakbo siya. Hindi siya isa sa mga anak niya ang tumakbo. Kasi talagang para sa amin, napakahalaga sa PDP na may Duterte. Kasi ang PDP ay Duterte. Correct. Pero sir, yung edad niya, Grabe ho itong si Senator Robin Padilla. Kaya hindi ho kataka-taka, maraming bumibilib dito sa mama na to. Nakikita niyo yung paninindigan niya at yung tiwala niya dito sa mga Duterte na to. Kasi nakita niya kung paano magtrabaho itong si VP, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, itong si Mayor Baste. Nakita niya kung paano to rumabaho yung mga yan. Wala hong ginagawa yung mga yan para sa sarili nilang kapakanan. Yun hong pagiging presidente ni Tatay Digong, kung ating ihimayin yan, talagang bubulat-latin, para ho sa kabutihan ng bawat isang Pilipino.
Bakit po pa siya hinikayat? Eh, di ba medyo na edad ng dating Pangulo? Mas matindi ang wisdom. So, ang kailangan natin sa leader natin, yung wisdom. Nakita naman natin yung wisdom ng Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic dahil sa wisdom ng matanda. So, sir, maliban din sa tatlo na ngayon nakita namin, sino-sino pa po? Meron pa po kaming, meron pong binibigay na pangalan, si PRRD, si PRRD. Pero ito po ay mapa-finalize namin kung hindi po bukas sa Asais. Surprise candidates. Masasabi pong surprise kasi ito po ay galing sa mga probinsya. Ilan yan, sir? Ay siguro po dapat namin punuin ang 12. Mga susunod pa. At doon po na. Hay na nga mga kababayan, ang tabay lang ho tayo kung sino-sino pa ang pupuno dyan sa senatorial slate ng PDP laban. Pero kahit sino pa ho yung mga yan, basta ibinigay ho ni dating Pangulong Rodrigo ang pangalan ng mga kandidato na yan, susuportahan ho natin dahil naniniwala ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang pagka yan pinili niya, ang interest niyan hindi pang sarili, kundi interest ng sambayan ng Pilipino ang itutulak ng mga individual na susuportahan ni Tatay Digong sa 2025 senatorial election. Pakinggan naman ho natin ang ambush interview dito kay Senator Bato de la Rosa pagkatapos ho niyang mag-file ng kanyang COC dyan sa Manila Hotel kaninang umaga. Marami sir, nagkikita-kita sa bahay. May pinag-usapan din sila. Ano daw, sir? Alam Hindi niyo? ko alam. Hindi ko alam kasi private yun sa loob ng kwarto mismo ni Donald Duterte, di ba? Pero sir, hindi ka sure kung tatakbo sila. Ha? Wala ka pang idea sinong tatakbo sa kanila. But we were hoping mo. Until now, we are hoping na si Mayor Basting Duterte isasama sa amin. Senator. Kasi nag-take over kami sa PDP, di ba? Sana sasama siya sa amin. Pero lang ina-iron out. Ang lakas ho kasi ng hatak Yun ang, para sa atin malakas ho ang hatak nitong si Mayor Baste Duterte. Kung sakaling makasama siya sa sa kampanya, napakalakas ho ng karisma niya sa sambayanan. Okay ho, ako gusto ko siya mag-senador. Gusto ko mag-senador itong si Mayor Baste Duterte. Nakita niyo ho yung estilo niya, yung style niya pagka nagsasalita siya, pagka meron siyang punto na talagang gustong idiin sa madla. Napanood ho kasi natin yung si Mayor Baste na salita sa rally dun sa Maisog Rally diyan sa Pampanga. Magaling. Sana sasama siya sa amin. Sir, si Pulong daw. Tatakbo din daw po na senator. I'm not sure talaga what's the final thing sa kanya pamilya. Just hope na tayo na meron sa Abang lang ho tayo kung ano magiging desisyon nitong mga Duterte na to. Tayo ay umaasa na merong magiging dalawa ang Duterte na nasa national sa pagkatapos ng 2025 national election. Kung magiging tatlo, mas masaya ho yun. No? Kung itong si Mayor Baste, itong si Congressman Pulong, makapunta sila dyan sa Senado, magkakaroon tayo ng boses na napakalakas dyan sa Senado. Hindi yung kung ano na lang gustong gawin ng administrasyon, yun na lang hong nasusunod dyan sa mga dyan sa House of Representatives at Senado. Dito naman mga kababayan, pakinggan natin ang reaksyon itong si itong si Madam Rowena Guanzon na kaugnay dyan sa pagpapataw ng karagdagang 12% VAT para sa mga social para sa mga online streaming platform. No? Pakinggan natin. Pahirap na naman ito. Yung mga mayat-maya nagne-Netflix dyan. Ito na mga kababayan, tataasan ang buwis. Siguro wala na makubra itong administrasyon. Kulang na siguro yung nakakain nila. Mantakan nyo yun pagkatapos nilang kinuha yung pondo ng PhilHealth. Hindi pa sila nakontento. Itong mga online streaming platform na to, tataasan nila ng 12% ang ipapataw na tax dito sa mga to. Sino ang administrasyon na to, sino inaasahan nyo na magtatawid, magbabayad, magpupuno
Diyan sa 12% na yan, natural yung mga consumer dito sa Pilipinas. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Walang ya talaga tong administrasyon na to. Oo. Ang gawin nyo, bawasan nyo korupsyon para magkaroon ng sobrang pera ang pamahalaan. Hindi yung lahat na lang tinataksan nyo. Ang tokwa. Ito, Ano ba yan? 12% na VAT sa Netflix? naku po. Yan na nga Masaya ba eh. kayo. Dahil magre-raise daw ang gobyerno ng bilyong-bilyong piso sa tax ng Netflix. Naku. Paano naman kami na nagbabayad ng Netflix? Tama. Maalala nyo? Netflix lang yata ang sumaklolo sa mental health ng mga Pilipino during the pandemic. YouTube, TikTok, Correct. Netflix talaga. Kagabi, kapapanood ko lang ng uli ng The Godfather. Gusto ko yun, yung mga mafia, mga vengeance, mga ganon. Sa lahat ng mga dilawan, ito, dati wala tayong respeto dyan sa mga dilawan na yan. Pero sa mga dilawan at naging pinklawan, dito ho kay Madam Rowena, bumilib ho tayo dyan. No? Ito lang, ito, Franca, bilib tayo sa kanyang paninindigan. Pero dun sa kanyang pinaglalaban, ibang usapan yun. Kasi mapanggang sa ngayon, pinanindigan niya yung pagbana niya kay Marcos Jr. Very consistent ho siya. Nung panahon ng kampanya, may hawak siyang Coca-Cola. Ngayong panahon na to, yun pa rin hot trip niya. Saludo. Shoutout kay Madam Rowena Guanzon. Palakpakan natin. Dapat ganyan, may paninindigan. Pagka tama, ano natin, suportahan natin. Pagka mali, banatan natin, tayo, isa tayo dun sa mga napasa ilalim sa pambubudol nitong bangag na to nung panahon ng kampanya. Kaya, ayan ho mga kababayan. Nandun na ho tayo. Nandito na tayo. Kaya kung ano yung tama, yun ho dapat gawin natin. Ang tamang gawin, bantayan ang pamahalaan. At itong si Madam Rowena, yun ho ang ginagawa. Pero yung ibang mga dilawan at pinklawan, di ho natin malaman. Okay lang ho ata kahit gumapang sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Basta makita lang ho nila na hindi mabalik sa Malacanang ang mga Duterte, hindi mabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Walang kwenta ho yung politika na yun. Sinuportahan natin itong bangag na to last election pero nakikita natin mali ginagawa. Wala na sisiyan, okay na, pagbigyan na natin. Pero binabanatan ho natin, binabatikos, pinupuna yung mga kamalian itong administrasyon ni Marcos Jr. One of my father's favorite movies yung Godfather ni Marlon Brando. Kaya pinanood ko ulit. Narinig ko sa news, may 12% VAT na Netflix. Okay ako doon. Payag naman ako doon sa purpose na para mag-raise ng taxes dahil napakahirap na po ng gobyerno natin. Ito lang po ang masasabi ko. Bakit naman ninyo sa amin pinapasa yan, yung tax burden na yan? Tama. Siyempre, charge kami ng Netflix ng 12%. Tama. Correct. Di ba pwedeng nilagay nyo sa batas na ang mga seniors at mga PWD, households na may PWD, ay VAT-free? Tayo ho kasi wala ho tayong problema sa Netflix na yan. No, wala ho tayong problema. Yung kapatid ho natin, nakapigi back ho tayo doon sa kanyang Netflix. Diba? Meron hong technique dyan, di ba? Minsan na parang naka-log out siya. Meron hong technique dyan para makapanood din kayo. Pagka ituturo ko sa inyo. PM nyo lang ako, PM. Tuturo ko sa inyo yung technique. Din? Kasi entertainment yan eh. Tama. Paano? Dapat may yan? May rules and regulations yan kayo dyan sa BIR, Correct. Tama. Kasi pagka nanood ng pelikula, itong mga tawag dito, yung mga senior citizen at PWD, meron nung silang diskwento, di ba? Yung entertainment doon sa sa sine at dito sa Netflix, magkaparehas lang yun. Tama yung punto nitong si Madam. Talaga napakahusay. Ito si Madam Rowena, okay kami mga yan seniors at PWD dyan, sa 12% VAT ng Netflix, dahil kalagay sa batas eh. Entertainment yan eh. Leisure yan eh. Tama. Mental health namin yan eh. Luka-luka na kayo ng pandemic, no? Dami nga namatay. Alam niyo mga Lods, may point talaga si Attorney Guanzon, no? Correct. Actually, nagugustuhan ko na si Attorney Guanzon ngayon eh. Di ba? Maraming Kakamping nakakagusto siya, sa kanya. oo. Pero siya ang kakamping na hindi bulag.
siya ang kakamping na talagang sinasabi niya yung mga nangyayaring kabaluktutan sa gobyerno. Kasi yung iba wala nakapikit. Di ba? Pero I really like Attorney Guanzon right now. Kasi nagsispeak out siya. Di ba? Kumbaga, sinasabi niya yung mga nangyayari right now, and kailangan natin ng mga ganyang boses ngayon. And imagine mo, 12% VAT, ang laki niyan. Diba? So, papatawan yung Netflix, diba? Yung mga online platforms na which is burden na naman yan sa mga Pilipino. Yan na nga lang yung makakapagpasaya sa atin, diba? Dadagdagan pa. Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin itong si Attorney Sal Panelo, no, sa kanyang mga punto de vista kaugnay dyan sa pagtatanong ng mga kababayan natin kung ano ang plano nitong itong mga Duterte, kasi ito malapit to kay Tatay Diggs eh. Pakinggan ho natin ito. Live si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumusta na ating dating Pangulo, Attorney Sal? Kaya lang naudlot yung interview. Oo nga. Pero ng problema sa communication. Anyway, okay naman siya. Sabi niya sa akin, hindi sa interview, before. Pinag-iisipan niya pa kung tatakbo siyang senador o mayor. Ako naman, ang payo ko, ever since ako siya mayor. Pero para makita natin kung nananatili yung kanyang katanggap-tanggap na rating, mag-senador siya. Saka iba na yung senador kakapon. So, still contemplating. Malalaman natin yan at the end of the deadline. Diba? May deadline eh. Is for President Duterte considering kung sino yung maging kalaban niya ng Davao City? Kung sino yung maghahain na opposition sa mga Duterte before they're deciding? Ang balita, yung mga walang utang na loob niya sa Davao, alam niyo na kung sino yun. Inuperan daw. Bibigyan kita ng ganito kahalaga. 1.5 billion yata. Sino yung inoferan? Yung walang utang na loob. At yung walang utang na loob naman, show me first the money. Ay, show me the money. Show the money first. Parang gagastos siya lang 100 million. The rest, tatago niya para sa kanya. Win or lose. Malinis. Kaya labanan niya si Baste. Kaya sabi, kung ganyan ang labanan, delikado. Pero kung si Mayor Duterte mismo, yung tatay, ang tatakbo, wala. Kahit anong pera niya, panalo yun. Yan ang pinag-uusapan. Kahapon, hindi nakalimutan kasi nga naudlot yung interview. Ikikwento ko sana sa kanya yung pagbisita ko kay Pastor. Binisita ko si Pastor noong Martes. Kumusta naman po si Pastor? Nasa mabuting kalagayan naman siya. Nabutan ko siya, nagbabasa ng Khalil Gibran, Biblia. So, may mga note siya doon. At usual na kwentuhan namin tungkol sa nangyayari. Pagkatapos, meron pa ako sinabing mensahe ni PRD sa kanya. May paliwanag naman siya. Nirelay ko naman. Saka between them na lang yung But anyway, sabi ko kay Pastor, of course, positive siya. Ako naman, sana mangyari yan. Pero sa panahon ngayon, mukhang malabo. Ganun po ba? Sige lang tayo. Tight. Laban lang. Nakita na po yung mga text messages mula sa ating mga kababayan from an avid viewer. Sabi niya, a few more days na lang ito, Attorney Sal, ito yung paghahain ng COC. Sabi niya, to go, sabi niya, toe your mark, get set, go. FPRRD for Senator. Still the only Duterte leading voter preference for senatorial surveys. PDP's best bet to win in the Senate. The only one who can toe the line to protect his allies for a guaranteed seat as support for Vice President Sara Duterte. Go, De La Rosa, Marcoleta, et al. The country needs him desperately. Age is just a number. It's the only way to protect his legacy, name, his family, and most especially his daughter, VP Sara. Need a strong provinciano like FPRD the Senate. One last hurrah. A father's selfless love and sacrifice to protect VP Sara before 2028. With the ongoing demolition jobs, this administration, both in national and local, will
do everything to take out the Duterte family in the history of politics needed a great boost for the Duterte supporters before it's too late for the country and for the Duterte family. God bless. Never yung it's too late. Palaging hindi too late. Pwedeng gawa ng paraan yan. Kailangan talaga tumakbo siya kung ako tatanungin sa ngayon. Senador kasi hindi mo naman maasahan yung mga tumatakbong senador yan. Pero batiin natin si President Duterte if he is watching right now or any of the Dutertes. Ito po yung mga text messages ng mga kababayan natin. Saka alam mo, yung mga tumatakbo, kaya nung isa, napanood ko kanina, ini-interview ng isang broadcaster. Kaya raw siya tatakbo. Tutuloy niya yung laban niya sa mabantayan niya yung funding ng gobyerno na nasa tama. Para ko nang batukan eh. Bakit? Pero ba itong taong itong tumatakbong senador? Dati na siya senador eh. Babantayan niya rin yung funding ng gobyerno, pero siyang promotor na gumastos ng gobyerno ng 28 na bilyones para magpatayo ng building. Saan man? Si Lacson ba yan? Si Atty. Panelo? Yan na nga ba sinasabi natin eh. Napaka-ipokritoho niyang si Lacson. Sabihin ko sa inyo, wala ho kayong mapapala dyan sa mama na yan. Alam nyo kasi nung promotor doon sa New Senate Building na kung saan napakaraming pera ng sambayanan ang winaldas para lang magkaroon ng maayos na opisina. Ang ganda naman ng opisina nila. Etong mga crocodile na senador na to, yan ho, si Ping Lacson. Ito naman si Senator, ito naman si Atty. Panelo. Rinireserba ho natin yung mga ganyang klaseng pambira dito kay Lacson. Pagka dumating na lang sana yung medyo kalagitnaan na ng kampanya para alam natin kung paano, saan natin susundutin, di ba? Ang laki ho, billion ho ang pinag-uusapan dun sa New Senate Building na yon. Kasi pagka daw merong mga turista, isa ho sa mga pupuntaan yung New Senate Building. Nakananto ko. That's so hypocritical on his part. Yung isa naman, sabi daw ng kanyang kapatid, okay lang, independent siya. Pero hindi naman totoo, independent ito. Ginagamit niya lang yung dalawang panig, yung grupo ng Marcos, grupo ng Duterte, para manalo siya. Pero sa totoo lang, walang pag-asa itong mga ito. Walang mangyayari dito. Wala ho tayong maaasahan dito sa mga politiko na to. Kaya itong ipakalat nyo ho itong mga video na to. Hindi lang dito sa yung buong video na yan ng SMNI, i-share nyo ho sa ating mga kababayan. Hindi lang itong ginawa natin na reaction. Pero kung alin sa inyo ang umabot, kunyari ito yung umabot sa pansin nyo itong video na to, ito yung share nyo, no? Kasi kailangan hong maintindihan ng ating mga kababayan. Lagi ho natin sinasabi dito, edukasyon ng mga botante ang importante. Paano ho niya sasabihin na vanguard siya ng kaban na sambayan ng Pilipino? Yung bagong Senate Building, alam niyo ba magkano ginasta ng sambayan? Hindi pa ho tapos yun. Yun ho lang pagla-landscape doon, 100 milyon ho pinag-uusapan. Di ba kinwestiyon ho yun nitong si Cayetano? Doon nagkabayang bangayan silang dalawa nitong si, ano pangalan ito? Nitong si Nancy Binay, di ba? Nagka-anuan sila dyan, nagka-diskusyonan sila sa komite dahil hinihimay na nitong si Cayetano kung bakit ganito kalaki na ang nagasta dyan sa bagong Senate Building na yan. Gaya na sinabi natin, hanggang ang elektorado kulang po sa formal na edukasyon. Talagang mukhang ito rin ang mga lalabas. Meron pang isa dyan, may sakit na nga, sige pa. Attorney Sal, from Kalma. Edwin. Kalma. Ay, naku. Pag nakita ko pa, pipitikin ko ito. Shhh! Pahinga ka na lang kasi. Magpagaling ka. From Edwin Slag. Kaya Atty. Sal Panelo. Ano na nga mga kapapayan, dito naman natatapusin ang ating reaction video. Ito naman si Atty. Sal. Kung di nyo pa napanood, pati itong si Ma'am Hana, talagang Atty. Sal. Pero ang galing magsalita ni Madam Hana. Magaling ho. Isa ho sa mga pagka merong kabatuhan itong si Atty. Sal. Siya ho talaga yung paborito natin nagsasalita dyan sa programa na yun. Ang galing, napakahusay. Maraming salamat ho mga kapabayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Kung di nyo pa napanood itong video na ito, click nyo lang. Mahalin natin ang Pilipinas.